12 pieces na piglets ang naging anak ng ating native na inahin. Tara, samahan niyo ako. Hello, nanganak na ang baboy natin. Ang dami. Dun. Alis. Oh, wala, parang puting baboy. Ba't ganito yung anak niya? Baka naman silang dalawa. Ito mga anak na din to. Grabe, ang daming anak. Ito mga anak na to. Narinig ingay yan. Ba't yan ka sa pinto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Oh my God! Wow! Ang liliit! Dito kayo. Okay dyan, patadaganan nyo yung... Labot mo na lang sa akin, papakainin ko sila. Totoo ba mga ka-farmer na kapag sumasampa ang inaying baboy ay naglalandi ito? Pasagot naman sa comment section. So dito ay papakainin na natin ang ating mga native na inaying baboy dahil oras na din ng kanilang pagkain at para makapasok yung kasama natin sa farm. Doon kasi nanganak banda sa may gate yung ating inahin. Kaya inabot na lang sa atin yung pagkain nila. Sumusunod kasi yung ibang inahin, lalo at gutom na sila, so may tendency talaga na matapakan nila yung mga piglets natin. Gagi, ang dami niyang anak. Ang gandang inahin nito pag ganito. Nice! 16 dede nito eh. Itong isa, 2, 4, 6, 10. Kung mapapansin nyo po, sapal po ng soya at konting feeds ang pinapakain ko sa aking mga native na baboy. Nag-i-stock po ko ng pagkain nila na may halong molasses, asin at bakterya po. Pwede rin po kayong bumili sa akin kung gusto nyong itry. Mas mura po yan kumpara sa darak at di hamak na mas mataas ang protein content na kailangan ng katawan para mas mabilis lumaki. So ayun, magandang hapon mga ka-farmer. Good news! Ayan o, nakikita nyo ba yan? Nanganak na yung baboy natin. Hindi ko namamalayan. May anak na 12. Ito. Tapos yung isa, andun, hindi makaalis. Kanina. Ang galing-galing naman. Dami gagi. Babae. Babae. Ay, bulugan ba to? Babae ito eh. May pepe eh. Babae. Uy, puro babae. Ito lalaki. Pinto. Kaya hindi siya nakalagay kasi basa. Ayan po mga ka-farmer. Ito yung una nating inahin at anak niya yung iba pa nating inahin. Ang naging unang anak niya ay 8 piraso. At itong pangalawang anakan niya ay 12 piraso. Matagal ko din ito bago napabulog. Pero sulit naman ngayon. At talagang sa tingin ko ay maganda tong inahin ko. Shoutout pala kay Sir Jeff. Yung bulugan niya palang native ang ginamit natin dito. At ito naman mga ka-farmer yung inahin natin na baka mamaya or bukas ay manganganak na din. Dahil same day lang natin sila pinasampahan. At dito nga mga ka-farmer ay lilipat na namin ang inahin at ang mga piglets niya sa may silungan para nakahiwalay sa mga kasama niyang inahin. Iniiwasan ko po kasing madaganan o matapakan yung mga piglets natin. At para safe na din dahil dito sa lugar namin ay palaging umuulan. O diba ang sexy ng inahin ko? Parang ikaw. Huwag niyo lalaroin to ha. Dito ay nailipat na natin ang ating mga piglets at naitali na din ni Jomar ang ating inahin. At tumiga na rin sa wakas ang ating inahin para makadede na ang mga anak niya dahil para naninibago pa siya kanina. Pero ang problema ko
ay kung saan-saan pumupunta itong mga anak niya. Dahil na din siguro inilipat ko din dito yung isa ko pang inahin na mga anak na, kaya akala nila nanay nila ito. So ayan, magdidilig muna ako ng aking mga pananim na kamatis at sili bago umuwi. Ito yung ginawa nating beddings, 50% soil at 50% organic materials. May carbonized rice hull at dumi ng kambing na yan. Ito naman yung pinunla kong sili, may mga tumubo naman pero mas madaming hindi. At ito yung ating mulberry, ayan, malaki na oh, makita mo yung mga dahon niya. At meron ding malunggay. Madami din tayong tanim na pagkain para sa ating mga alagang hayop, kagaya ng trichantera, napier at mulberry. Para hindi ko na problemahin ang mga ipapakain ko sa aking mga alagang hayop. So ito yung mga pananim natin na upo. So may mga bunga na po yan. At inaantay ko na lang po ang tamang laki para maulam na din at matikman naman ang unang bunga ng aking pinaghirapang itanim. At hanggang dito na lang po. Kita-kits sa next video.